So welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ito, nagbaba ako ng transmission. Si-share ko lang sa inyo kung paano ko binaba. At saka siyempre kakaiba to, hindi siya gasoline, diesel engine siya mga katropa. So medyo mahirap. Si-share ko lang kung paano yung procedure. So siyempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel, lalong yung mga subscriber, YouTuber viewers, sa mga patuloy na nagsasubscribe at nagla-like at nagko-comment sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa Mechanic Admin, kay Parin Janjan, kay Parin Louie, kay Sir Peter Tax, at sa ibang group admin. Yan, shout out sa ating mga member. Yan, maraming salamat sa pagsuporta mga katropa. So The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The Mechanic manood ka. TV. So ito nga mga katropa, nagbaba ako ng engine ng CX-5 diesel 2.2. So pagkapalit tayo ng transmission nga pala mga katropa. So kung maalala nyo yung content natin na nagpalit tayo ng ball body, sabi ni customer meron pa ring issue na matagal pumasok sa third gear papuntang fourth gear. So nagpalit tayo ng ball body, ganun pa rin. So ibig sabihin wala sa ball body yung problema mga katropa. So ngayon ni-request natin ng transmission assembly kasi ano pa siya, nasa warranty pa. Nung nakaraang buwan, last na yung warranty niya. So nahabol natin yung transmission mga katropa, kaya kapalit tayo ng transmission. So yun nga, hindi siya same ng Mazda CX-5 na gasoline na at saka CX-8 yung procedure ng pagbababa. So medyo mahirap mga katropa yung diesel. Pagdating dito sa likod kasi mga katropa, ayan dito, saka doon sa chassis, doon sa taas. So 1 cm lang dito, 1 cm. Tapos pagdating dito sa 2 cm lang, mga 1 inch ganyan yung clearance niya. So tapos yung kanyang flex flywheel, yung gear is makapal, kaya mahirap i-move. Na-i-move mo ng ganyan pero tatama pa yung housing niya sa gear. Kaya nagdesisyon ako na ibaba ng buo. Pero yung ibabayad dito sa amin, yung labor niya is transmission lang. Hindi siya babayaran ng buong sa pagbaba ng engine. So yung labor is sa transmission lang. So wala namang problema sa akin yung mga katropa, kasi mas napadali ako rito sa ganitong procedure. Sabi nung technical, tinawagan namin kasi first time ko magbabayad ng diesel mga katropa. At pinag-aralan ko rin na talagang hindi po pwede. Pwede siya mga katropa. Yung gagawin mo, siyempre kailangan mo ng isang jack kung mababa, or kung mataas naman nung gusto mo, kailangan mo ng hanger para i-incline mong ganyan at mailalabas mo. So kailangan mo ng kasama. Kahit meron kang transmission jack, kailangan mo ng kasama. Baka kasi siyempre alam mo na, bumagsak, mahirap na mga katropa. So mas mapapadali ako sa pagbaba ng buong makina kasama yung transmission, kaysa dun sa i-incline natin na sinasabi nila na si shortcut. Pwede rin naman, kaso mas mahirap para sa isang gagawa. So mas napapadali ako rito kasi meron akong table na may tire. Yan, kung mapansin nyo, yan. So siyempre sa pagbababa ng ganito mga katropa, kailangan mo tanggalin yung cross member, yung connected niya dun sa ating steering, siyempre drive shaft. Yun yung normal na ginagawa pag binababa yung transmission. So yun nga, isa pa, ang dami tanggalin ng diesel mga katropa. So siyempre si EGR cooler, eto yun. So kailangan mo tanggalin para madukot mo yung isang screw dito sa likod. Ayan, tinanggal ko to kanina, bala ko sana shortcutin. Ayan, meron siyang screw dun sa likod, ayun isa. Bala ko sana shortcutin, kaso mas mahirapan ako, kaya binaba ko ng buo. Yun nga guys, sinabi ko yung problema nandun pa rin. So papalitan yung transmission, mas malaki to kaysa sa Nakita nyo naman pag may mga turbo, maraming vacuum. Yan, ito yung kanyang turbo, yung kanyang high pressure pump. Yan, SH01 mga katropa. So ngayon babaklasin natin yung transmission para mapalitan natin ng bago. Papakita ko sa inyo yung bago mga katropa. So ayan, yung mamaya ipusok ko sa inyo, ililipat natin yung pwesto niyan mga katropa. Ito yung ating bagong transmission, dumating na nung isang araw.
So kaya tinawagan na natin si customer para pumunta rito. Palitan natin yung kanyang transmission. So yun, meron kasamang pusa. Ay sorry, hindi, umakit yung aking pusa. Yan. So dyan ka lang, stay good girl. Babae kasi yan mga katropa. So yan, pagka magpapalit ka ng transmission, when the automatic transfer is replaced, perform TCM configuration. Yan, nakasulat sa mga iba-ibang lengguwahe yan mga katropa. So tingnan natin transmission. Baba. Yan, meron tayong extra dito. May extra lagi yan kasi malapit sa akin 'to mga katropa, kaya laging baba. Yan. So ito yung kanyang transmission na bago. Tapos yung kung gaano kalaki mga katropa. Yan. Ito yung kung gaano kalaki yung transmission mga katropa. Ayan. So kakaiba siya sa transmission ng gasolina mga katropa na CX-5 saka CX-8. Ayan. Almost magkasilaka sila ng CX-8 pero mas iba yung design. So yung mangyayari niyan mga katropa, yung lumang transmission na tatanggalin natin dun, kukunin natin yung ball body at ibabalot natin na maayos, ibabalik natin sa bermas para, kasi nga yung issue nandun pa rin. So hindi sa ball body. Bakit hindi ko pa pinapalitan nung una pa lang yung transmission? Siyempre baka sabihin ng bermas na agad-agad pumupunta kayo dyan. I-try nyo, hindi nyo pa na-try sa ball body. So approvean naman kasi mga katropa, kahit i-try mo sa ball body, i-try natin sa, yun nga, i-try muna natin sa ball body. Pag ganoon pa rin, tsaka natin request yung transmission assembly. Kagaya nga nito, ni-request natin yung transmission assembly, dumating after 1 month. Tapos yung ball body, ipapak natin, isesend natin dun. So ibig sabihin, yung lumang ball body niya walang problema. So ngayon, yung gagawin natin, after natin na mabaklas at makompleto ito at naging okay na yung unit, bubuksan natin yung transmission, yung loob. Kasi hindi pa rin ako nakapagbukas ng transmission ng diesel engine. So tingnan natin kung same lang ba sila ng parts sa loob ng gasolina, kung same lang ba ng design sa loob, at aalamin na rin natin yung kung bakit nagkakaroon ng problema sa delay sa third gear, lalo na pag overtake, ayaw mag-shift mga katropa. Yun yung aalamin natin. So siyempre huwag natin isipin yung ball body kasi nga nagpalit tayo ng ball body, ganun pa rin. So pupunta tayo sa mechanical parts mga katropa, yung sisikin natin. So yun mga katropa yung ating about sa ating automatic transmission. Kaya kung nagkakaroon yung may mga Mazda owner, kung mayroon pang warranty yung ano nyo, kaagad ipacheck nyo ng malaman at ma-claim. Sayang mga katropa yung binigay nilang warranty na 5 years. Kaya kailangan ma-check natin para ma-claim sa warranty. Pag wala na sa warranty, yan mga katropa, mahal yung ating transmission mga katropa. Kaya kailangan pag may problema, claim natin agad yung problema natin sa kaya, lalo na at may warranty pa. So ito nga mga katropa, at ililipat natin ng pwesto, babaklasin natin yung transmission. So sa point na to mga katropa, tatanggalin natin yung starter para tanggal natin yung torque converter bolt or nut. Siyempre yan muna unahin natin bago natin tanggalin yung well housing. So maluwag na to, nagluluwagan ko na yan mga katropa para hindi na tayo masyadong mahirapan. Meron siyang 14 mm. Wow. Siyempre, rotate natin dito sa ating crankshaft.
So meron siyang 6 na nut, torque converter nut. So gaya ng sinabi ko, pwede naman i-incline yung engine para maibaba, pero para sa akin mas mahirap yun, lalo na pagka individual lang yung gagawa. Ayan, wala na siya, 6 yung ano niya, 6 yung nut. Tulak nyo ng konti. Ayan. So pwede na natin tanggalin yung mga nakakaharang dito mga katropa. Itong power supply, alternator, starter, kung ano-ano pang supply yan meron dyan. So, iyan lang naman natin to, tatabi lang naman natin mga katropa. Vacuum, mga vacuum, kasi nga may turbo, marami siyang vacuum. EGR, cooler. Ayan, nakatanggal na to mga katropa. EGR cooler. So yung location niya nandito, madali lang sa mga maglilinis ng EGR. So dito lang yung EGR niya. Vacuum. So after nyan, natanggalan natin sa paligid, siyempre yung sa bell housing naman, yung mga bolt mga katropa. So 14mm, gamitan natin na muna ng power handle. Extension 14mm. Tapos yung inner bolt. Meron siyang dalawa ritong inner bolt. Pwede na natin tanggalin to ng tuluyan kasi meron pa namang ibang bolt dun sa ano, sa kabila. Tapos dito tayo sa kabila. So pagdating dito mga katropa, yung bolt niya ay yung inner bolt niya rito is isa lang. Isa lang yung inner bolt. Tapos lahat dito na sa labas, yan. So gagamitin natin ng ano para mas mabilis tayo ng extension. Kasi pag ano, bagal mga katropa, kaya gamitin natin siya ng 14mm na 3/8 drive. Siyempre gamitin natin sa ng ating power tools para mabilis. Mali yata na dampot natin see, 13mm.
Tanggal na yan mga katropa, wala ng bolt. So umangat na siya. So gagamitan natin ng boom. Ipupwesto muna natin yung boom. Hanapan ko muna kung paano natin siya ihahang mga katropa. So sa ngayon mga katropa, ganyan muna ang procedure yung gagawin natin para mahugot lang natin yung transmission. Sa pagbabalik, ganyan din naman mga katropa. Diba? Simple lang mga katropa yung ating transmission. So yan, maganda naman yung pwesto ng ating chain. So sa pagbabalik, ganyan din gagawin natin. So nagtanggal nga pala ako ng bolt sa bell housing. Pinalitan ko ng ibang bolt. Siyempre babalik natin pagka tapos natin gawin yung ganitong procedure. So yun nga mga katropa, nagka-problema tayo sa ating transmission mga katropa. So stop muna tayo sa sa ating paggawa rito mga katropa. So mapepending ito kasi nga yung transmission natin problema. So ewan ko kung saan nagkamali sila, sa part number ba o sa so kung mapapansin nyo, si-share ko lang para alam nyo. Kasi may dalawang klase tayong CX5. Pag gasoline yan or diesel, meron siyang all-wheel drive, meron siyang two-wheel drive. So yung ating unit is two-wheel drive mga katropa. Kung mapapansin nyo, two-wheel drive, wala siyang bracket para sa ating four-wheel drive or 4x4 or all-wheel drive na differential mga katropa. So yun nga, gaya sinabi ko, stop tayo, tignan natin, meron parating na transmission pang isa, kasi dalawang unit yan, papalitan natin ng transmission. So ngayon sila yung namumroblema dun kasi sila yung dito kumbaga tayo gagawa lang. So although may mali tayo ng konti, siyempre dumating transmission, binuksan lang natin as in bukas lang naman na ganyan, tinignan natin transmission nga, pero hindi natin tinignan na yung kabuuan ng kasi nga nasa box pa. So kung sino man yung or kung kanino man yung transmission na yun, sila yung si customer yung tatawagan at darating dito at gagawin natin. So share ko lang sa inyo yung pagkakaiba ng transmission. So itong ang para dito sa ating unit is two wheel drive lang. So yung transmission na dumating is pang all wheel drive. So share ko sa inyo mga katropa. So ito yung bago nating transmission. So kung mapapansin nyo, meron siyang bracket para sa ating differential. Yan, mapapansin nyo, meron bracket para sa ating differential yan. So ito, yun. Tapos yung gear niya rito para sa gear ng differential. Ayan, meron siyang gear, meron ng ATF. Kompleto na yata ng ATF sa loob yan. So yun yung pagkakaiba mga katropa yun dito. Ito yung pang all wheel drive. So hindi ko lang alam kung yung isang unit is yung papalitan ng transmission kung all wheel drive ba o two wheel drive. So tinitignan nila sa loob. Yung pagkakamali na siyempre nakabox siya, nakaganyan yun yung mga katropa. Hindi naman natin nakalain na yan. Hindi natin binuksan ng buo. Yan, hindi natin na-check. Yun lang yung pagkakamali ko. Pero siyempre gaya sinabi ko, taga-gawa tayo. Siyempre check na rin ng konti. Meron din naman tayong obligasyon pagdating sa mga ganyan. So yun lang, hindi natin binuksan ng buo. Hindi natin alam na yun yung pagkakamali natin. Hindi yung pagkakamali ko na hindi ko binuksan ng buo. So sana maaga pa lang nalaman na. Ngayon na ibaba na yung transmission, so mapepending nga yung unit natin dito. Pero dapat i-follow up nila yan kung ano yung problema para mabilis ma-aksyonan yung ating transmission na ikakabit ulit mga katropa. So guys, sinabi ko mapepending.
hintayin natin kung ano yung magiging resulta. So pwede bang ikabit itong 4 wheel sa pang 2 wheel? Siyempre hindi pwede mga katropa. Gaya sinabi ko, yung dugtungan ng 4x4 yung gear, sa bawat gear hindi pwede, kasi walang nakalagay dito na pang ano. Hindi po pwede yung pang ano niya rito sa drive shaft, kasi walang mag-shield dito sa seal. Masyadong malaki tong seal, so maglilik, kaya hindi po pwede yung ating pang 4 wheel sa lalagay natin sa 2 wheel. So yun mga katropa, kaya pending tayo ngayon. Pero yung procedure, ganun yung gagawin natin, kagaya ng sana nandiyan sa video. Ganun lang yung procedure mga katropa. So yun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea. At saka yung transmission ng diesel, bubuksan natin yan pag naayos na natin yung unit at na-settle na natin yung problema ng unit na yan. Siyempre kukunin natin yung ball body, ipapak natin, isisend uli natin sa Bermas. Tapos siyempre alamin natin kung bakit matagal mag-shift sa third gear, lalo na pag mag-overtake ka. Matagal. Magda-downshift siya pero hindi siya mag-upshift. Matagal. Ugong na yung makina bago i-release mo yung pedal bago siya mag-shift. So may problema pagka ganun. Dapat hindi ganun. Dapat pag overtake mo, pag diin mo ng pedal, magda-downshift siya tapos sunod-sunod yun upshift. Diba? Kung walang problema si transmission mga katropa. So yun mga katropa, sana ako kayo ng idea.